Letter E, equip with gifts. Kaya naman sa ating paggaling, matapos tayong i-restore at tanggalin ang benda sa ating Christian life, matapos mahugasan ang ating mga ketong, matapos gumaling tayo, we should establish sa isang Kristiyano ang ma-equip sila sa kanilang mga regalo. Alam nyo ang kagandahan, 1 Peter 4:10, gamitin ninyo sa paglilingkod sa isa't isa ang kaloob na tinanggap ninyo ng bawat isa sa inyo bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Mga kapatid, hindi kailangan ni God na perfect ka. Mas mahalaga kay God, available ka. Gaya na sinabi ni Pastor RJ. At ang maganda sa Panginoon, it doesn't matter kay God, no? It doesn't matter kay Abba Father, pag pinapanood niya tayo, gifts are not for display. Magaling siya. Nakakatakot naman. Nakaka-pressure naman. Ito paborito ko. Ito dito ako. Dito ako sa pastor na ito. Dito ako sa church na ito. Kasi nakikita natin madalas the giftings. But mga kapatid, we are equipped with gifts not to display, but to be of service. Ang maliliit na bagay, minsan, na akala mo ay maliit, kailanman ay hindi naging maliit sa mata ng Panginoon. Kasi sa Kanya, hindi ka man frontline, hindi ka man preacher, hindi ka man madalas nakikita dito, ikaw ay part ng music team. Sometimes, kahit ikaw ay tagatanggal lang ng cover ng silya na yan, that gifting na available ka, ginagawa mo with love, mahal mo yung ginagawa mong yon, may nakatingin o wala, napupuna o hindi, na-acknowledge o hindi, but because you understand that this service is gift from the Lord, masaya kang tinatanggal mo yan at ibinabalik mo sa lalagyan. At pag malapit na naman ang simba, lalagyan mo ulit dahil excited ka na gagamitin na naman yan. Amen! And those little things na ginagawa natin is an act of service na kailanman hindi nawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. That's why the Lord is equipping us with gifts. Now, to illustrate more tungkol sa giftings, bakit madalas tayo nakakaramdam ng burnout, ng pagkapagod? Kasi alam nyo, madalas, yung giftings, sinasarili natin. At hindi ito dumadaloy sa iba. Ano ibig sabihin? If you are magaling sa isang instrument na mag-drums, set a goal na itong anointing sa'yo ng pagdadrum, hanap ka, itong mga to, papasa ko. Mag-i-spend ka ng time to commit until yung mapili mong yon, let's say kung may bata doon o kung may nakikita kang kagaya mo rin nung nagsisimula, and then you start developing and establishing, transferring anointing doon sa napili mong yon. Amen? At pag nagagawa natin yon, the rate of being burned out starts to diminish. Bakit? Kasi naunawaan mo yung purpose, bakit ka binigyan ng regalo ng Panginoon. Alam nyo, hindi tayo pare-parehas na regalo. Ang nagagawa ni Kuya Juni ay maaaring sa iba hindi magagawa. At ang nagagawa niyo po ay maaaring hindi ko kailanman magagawa. But what matters, pag pinagsama-sama ng Panginoon ang giftings na yan, ang mahalaga, naluluwalhati, nalulugod, at napaglilingkuran natin ang Panginoon. That's why, I will be using the illustration ng Dead Sea versus Sea of Galilee. Tingnan natin yung dalawang sikat na dagat or karagatan na binanggit sa Biblia. Pareho naman silang tumatanggap ng tubig. Di ba? Pareho naman silang dinadaluyan ng tubig. Pero anong pagkakaiba nila? Ang Dead Sea, tumatanggap, pero hindi nagbibigay. Ang Sea of Galilee, tumatanggap, pero pinapayagan niyan dumaloy at nagbibigay. Ngayon, anong nangyayari? Yung Dead Sea,
walang buhay na nabubuo sa kaniyang loob na tubig. Pero yung Sea of Galilee, nagkakaroon unti-unti ng buhay, may mga isda at may activity sa tubig. Ngayon, paano mo pagagamit ang giftings na yan? Pipiliin mo bang maging parang Sea of Galilee or Dead Sea? It's up to you. Kayo po ang sumagot. Now, paano natin i-apply sa Christian life? Kapag puro receive ka lang, attend, listen, bless me Lord, pengin dito Lord, tulungan mo ako, pengin ganito, pero hindi ka nagre-release, maglingkod sa iba, magbigay, disipulo, sadyain, intentional, spiritually you become dry. Matutuyo ka, mapapagod ka, kasi puro ka pakabig. At ang kahinaan ng laging kumakabig at pakabig ng pakabig, madalas ang nakikita mo na lang, it's about yourself. Hindi mo binibigyan ng way ang spirit at presensya ng Panginoon na at the end of the day, all of us fall short of the glory of the Lord. Kailanman di ka naging magaling sa isa. Kasi kailangan ni God, yung taong maaaring kinatisuran at kinaayawan at kinagalitan mo, kung hindi mo alam, treasure sa mata ng Panginoon. Kailangan niyang malampasan ng proseso. At ikaw naman na iminamature din ng Panginoon, kailangan nating mapagtagumpayan ang proseso. Amen? Kaya nawa, sa pagre-restore po natin, maipaalala natin sa ating kapatid na inire-restore at pina-follow up na isang enjoyment to serve God is we understand that we are equipped with gifts and these gifts should flow to others. Sabi ko nga po, life flows where serving goes.